Okay, hello Aris, kumusta ka na? Handa ka na ba para sa iyong pagbasa? So, ito yung titignan natin kung ano yung pangunahing energy mo sa kasalukuyang direksyon na nakaabang sa'yo. Maaring may mga hamon na bagong simula o mahalaga aral na dapat na ipaiwatag sa'yo ang mga baraha, no? So, this is general reading po, no? Aris, titignan natin ang current energy mo, no? Basta kung anong lumabas sa baraha, titignan natin. This is good because titignan natin ang iyong karera, pinansyal, at syempre ang iyong pag-ibig, no? So, unahin natin ang iyong pag-ibig, no? So, para po ito kay Aries, tignan natin. Syempre, may gabay tayo, no? Ayan, so Aries, is coming for Aries. Ayan, Aries, oh. Two of Swords, ay yung pag-ibig. Eight of Wands. Wow, this is beautiful. What else? Tingnan natin. Para kay Aries, sa kanyang pag-ibig po muna. Temperance in reverse. Then, titingnan naman natin ang iyong karera. Tingnan natin ang karera ni Aries. Karera sa kanyang career. Sa kanyang career. Ayan. Aba, bakit nagkaganyan? Sa iyo naman pinansyal. Let's see what's going on sa iyong pinansyal. Para sa pinansyal ni Aries. Ayan. Ten of Cups in reverse. King of Swords. Knight of Wands in reverse. Oh, ano na po ako, no? Nag-clear tayo. Nag-clear na po ako. Hindi ko po kasi dala yung ating ano. Huh? Okay, Aries, no? So, nakita mo may two of swords ka rito. Ito yung nagpapakita na sabihin natin yung pag-atubili or kawalan ng kakayahang magdesisyon sa isang sitwasyon sa pag-ibig. Maaring ikaw yung naka-blindfold sa isang issue o kailangan mong timbangin ng mabuti ang dalawang options, no? O hangga't hindi ka kumikilos, nananatili kang standstill. So this could be also you're thinking of two potential lover or may sabihin natin may dalawa kang someone in your mind, no? So tingnan nga natin 'yan. Tingnan nga natin 'yan. Yeah, one of you who's dealing with pinag-iisipan mo siguro si ano, no? Si Taurus, Capricorn, Virgo. Isang mayaman, isang mabait, or maybe yan yung ideal na gusto mo, na hinahanap mo. And we also have here the world, no? Ang clarity sa ano. So parang naka-focus ka rin sa isang tao na let's say na dealing with an earth sign. Na medyo nakikita natin is the issue dito sa Taurus, Capricorn, Virgo is tapos na and you wanted to have a new beginning. Pero bakit itong may dalawang pag-iisip dito? So, titingnan ko, ikaklaro ko pa rin yan, no? Bakit nagdadalawang isip ka, samantalang may new beginning ka na? So, ibig sabihin, another party is involved, no? Sabi sa'yo may dumating na isang pag-ibig sa'yo, no? A new love comes to you. Na-meet mo na siya, syempre. And then, this is very clear na very clear may nakilala kang ano, bagong pag-ibig na parang iyon nagdadalawang isip ka, no? So actually maganda naman ang energy niyo ng tong Taurus, Capricorn, Virgo na nakikita natin or ang energy ng taong ito, no? Parang siyang Queen of Pentacles, sa mabait, mayaman, may kaya, no? Magaling mangilatis, no? And then ito, parang ah kinukumpara mo siguro siya sa bago mong pag-ibig. So, extended reading na lang yan if you wanted to know more about this sa bagong pag-ibig na dumating sa'yo, Aries, no? We'll see. Pero tapusin natin to. And then, merong
I think, ang current relationship mo, parang nakikita natin na you made some reconciliation sa past persons mo. Kasi ito nga siguro na ito yung nagpapatunay na kumbaga nag-end ang inyong relationship, and then this is also card of reconciliations 'pag Eight of Wands. It's either na parating at current na hinaharap mo 'yan, either nagkabalikan na kayo or sabihin natin na paparating pa lang siya pero hindi magtatagal. This is very soon, 'no? Makaka-receive ka siguro din sa inaantay mong mga letter, mayro'n kang mare-receive na isang napakabilis na action, or meron ka ring nakikita dito ng Eight of Wands na parang sabihin natin may good news. 'No, na na maaring ang good news na 'yan gusto ko iklaro kung sa bago ba, kasi this is a things na ma-appreciate mo, this will things na parang very lucky ka dito rin, eh, sa persons na 'yan. I wanted to do some extended reading dito kasi masyadong 'no, na-intriga ang iyong love life 'no. Sige, ikaklaro ko 'tong Eight of Wands. Medyo naka-reverse na-trap ka yata. Or sabihin natin ibang sitwasyon naman ito na parang may bumalik sa'yo pero na-trap ka sa bago mo sigurong persons, 'no? Even though na tinanggap parang nakita ko your current may reconciliations na darating, and that reconciliations na darating parang meron kang pinagta-trap na since na ang positions is nakadikit dito sa Ace of Cups. So, na-trap ka siguro or siguro medyo mas nagustuhan mo yung bagong dumating sa'yo or yung bagong nakilala mo, 'no? Okay, so itong temperance tignan natin pa. Mamaya sige, anohin muna natin, explain muna natin. So, nakikita mo rin dito na naka-blindfold ka rito 'no, naka-blindfold ka rito. So, kumbaga hindi mo sila matimbang, hindi ka makapagdesisyon, 'no? So, why don't you release tanggalin mo yung blindfold mo 'yan para makita mo ang katotohanan, para magkaroon ka ng clarity 'no? Para hindi ka naka-standstill diyan na namimili kasi ito may darating sa'yo, may nakikita tayo. It's either na some of you paparating pa lang or some of you pa rin reconciliations, may nakikita tayo. It's either na makikipag-reconcile ka ang current situations mo rito or matatrap ka dito sa Ace of Cups na bagong pag-ibig na darating sa'yo. Nakilala mo na itong bagong pag-ibig na 'yan, 'no? So, kung makikita mo rito 'no, ito yung at saka itong Eight of Wands din. Ito yung isang barahan na napakabilis at aksyon. Matapos ang paghihinto mo ng Two of Swords dito, asahan mo na mabilis din ang usad na maaring may biglang balita o paglalakbay o mabilis na paglilinaw din sa mga bagay-bagay sa iyo, 'no? Kung single ka, mabilis ang pagdating ng bagong connection sa iyo, 'no? So make sure na just have some self-confidence. 'Pag single ka 'no, medyo nawawalan ka ng self-confidence dito. Kailangan you need to know your worth at saka 'wag mong sabotahin ang sarili mo 'no, love yourself dito kasi may darating sa'yo 'no, sa mga single. Kung makikita mo rin dito ang mahalaga ngayon yung balance at moderation sa'yo 'no. Kailangan mo maging magpasensya sa pag-ibig at siyempre hanapin mo yung gitnang daan sa iyong relasyon kasi may temperance ka rito 'no. O ito yung sabihin natin, you are searching. So, sabihin natin yung pagsasama-sama ng the Two of Swords dito na, itong the Two of Swords at ng Eight of Wands dito na yung actions na nakikita natin na napakabilis. Ito yung parang maging maayos ka at 'wag maging padalos-dalos din when deciding. Kasi ito parang nasa ano ka, eh, nasa parang you are deciding to new potential lover. It's new at saka yung past mo, 'no? Nakikita mo, sa mga single nga makikita mo rito na talagang just have some self-confidence. 'Wag mong sabotahin ang sarili mo. Isipin mo maganda ka, may karapatan kang umibig, you deserve that love, 'no? Dahil paparating siya. Ibig sabihin, this is also card of reconciliations or sabihin natin darating ang bigla kang magugulat na andiya diyan na yung persons mo. Pero 'wag kang masisiraan ng loob. Ibig sabihin just ano, value yourself dito. Ipakita mo that that person is about to come to you is karapat-dapat para sa'yo, 'no? Ayan. So, makikita mo rito, ang kasalukuyan kang nasa punto ng pagpapasya actually, 'no?
So kapag nakagawa ka ng mga desisyon, asahan mo napakabilis din ng pag-usad 'no, at meron ding isang napakabilis na komunikasyon tayong nakikita rito. So ang susi sa tagumpay mo nak is yung maging balanse ka at try to be moderate 'no. So kung makikita mo naman sa iyong karera makikita mo rito yung Six of Pentacles. So ito yung hindi balanse, kakulangan kakulangan. It could be also mga utang. So ito yung nagpapahiwatig na yung hindi pantay na pagbibigay at pagtanggap, no? Especially sa trabaho o negosyo. So maaring pakiramdam mo yung hindi ka nabibigyan ng sapat na credit or sweldo para sa iyong trabaho no? O kaya naman yung labis kang nagbibigay ng tulong sa iba na wala namang kapalit, no? So tignan yung transaction din at siguraduhin na maging balanse ito 'no, nak. So tignan mo rito ang Five of Cups. Ito sabihin natin you're thinking of the things na nawala sa'yo 'no, sa karera or some of you din na parang nakita natin yung may magku-quit kasi Five of Cups, I'm sorry, this is Five of Cups not Six of Cups. Kumbaga, naka-focus ka sa halimbawa 'no, example na lang tayo, yung naka-employed ka diyan 'no, tapos, nakabalita ka ng mas maganda pala dun, iniwan mo. Yung pala sa nilipatan mo walang bonus, dito sa dati mong tinatrabahuhan may bonus, parang gano'n. So, parang loss sa'yo 'yan. So, parang nandiya diyan yung regret mo, yung guilt mo 'no. So, 'yan ang current na nakikita nating magiging ang sitwasyon mo 'no, when it comes sa iyong karera. Parang naka-focus ka sa nawala sa'yo or sa mga proyekto na sabihin natin na nawala, na masyado kang naka-focus 'no. Isipin mo meron pa ditong ano, may chances ka pa, may dalawa kang proyekto pa na puwede mong ipakita ang worth mo, puwede mong ipakita ang galing mo 'no. Huwag kang mag-lean on sa pagiging stagnant mo na naka-focus ka sa nawala sa'yo at at hindi mo napapansin ang mga meron pang nagmamahal sa'yo or meron pang proyektong nakahanda para sa'yo, 'no? At kung makikita mo rin dito 'no, yung sabihin din natin yung itong King of Cups. Sa karera ito yung nagpapakita ng ikaw yung may kakayahang kumbaga pumunuan ng iba't ibang aspeto when it comes sa work. Kumbaga maari ring maging isang mahusay at na tagapayo ka rin o guro or manager na pinapakita dito na yung tagumpay sa mga larangan ng malikhain na gawa, yan yung mga sining, yan yung mga advising, 'no? Gamitin mo raw yan ang iyong emosyonal na katalinuhan sa paggawa ng desisyon. Because sa karera, sabihin natin marami siguro na-advising ka rin na make your own na pwede ka maging consultant dito, Aris, na pwede mong gamitin yan na may kakayahan ka because you are very very veteran on giving advice then when it comes sa may alam ka sa sa mga trabaho, may alam ka sa company, 'no? Kumbaga, you could use that daw, itong para lumago magagamit mo 'yan na maaring 'yan yung career na dapat din para sa'yo, 'no? Makikita mo may hindi kang pagkapantay-pantay din sa kasalukuyan ng Six of Pentacles dito, 'no? So, kaya kailangan mong balansehin. Gayunpaman maging focus ka kung anong meron ka, 'wag kang mag-lean on sa nawala sa'yo, 'no? At kailangan at maging isang mahusay at kinikilalang leader ka. Because hindi lang ikaw yung talagang leader, born leader, but also you are embedding the King of Cups dito. Ito yung emosyonal na aspeto sa trabaho, alam mo, 'no? So, kung makikita mo naman sa pinansiyal, 'no? Ito yung parang pagkabalisa. Kumbaga hindi kasiyahan din or sabihin natin sirang pangarap sa iyong pinansiyal 'no. Ito yung nagpapahiwatig na mga emosyonal na pagkabalisa yung tungkol sa pera o kabuhayan. Maaring pakiramdam mo yung hindi mo na nakakamit ang pangarap na financial na kaligayahan. May kakulangan ng sabihin natin familiar na support o kasiyahan na karaniwang nakaakibat ang financial na tagumpay dito. So, 'wag hayaang maging pinagmulan ng stress ang pera. Kumbaga try to avoid being stressed sa pera or sabihin natin din dito, family always asking money din dito. Ayan 'no, 'pag Ten of Cups in reverse.
Pagka medyo they making you imbalance because maybe you're giving lots of money. So, hindi naman masama magbigay. Kaya lang baka naman lahat ng kita mo nandoon, no? Okay. So kung makikita mo rito, ang King of Swords, ito yung sabihin natin, kawalan ng initiative, walang direksyon, walang focus, no? I'm sorry. Ang King of Swords, no, parang ito yung sabihin natin, napakahusay na baraha ito, no? Ito yung financial na hinihingkayat ka na gamitin ang yung logic, katalinuhan at malinaw na pag-iisip, no, pagdating sa paghawak ng pera. So, wag mong gamitin ang emosyon mo, no? Gumawa ka ng matalinong desisyon, no? Ayan yung magbasa ng kontrata at maging objective ka. Especially pag nagba-budget ka din, no? At siguraduhin mong pamumunuan mo ang iyong pera. Ikaw lang ang maghawak. Kumbaga, sa alang-aran din ng pagbabudget, no? At syempre, gumawa ka ng tamang desisyon din dito, no? Yan ang pinaparating ng King of Swords sa'yo. So, pagdating naman dito sa King of, ito yung hamon na financial mo. Ayun yung kakulangan sa drive o focus. Parang yung sabihin natin yung sa pagpapatupad din ng mga plano mo at ang King of Swords yung nagbibigay ng plano. Ngunit ang iyong King of Wands dito naka-reverse. So nagsasabing baka parang nawawalan ka ng fashions o sigla o determinasyon, no? Action, na parang nawawalan ka ng determinasyon, aksyonan ang mga kailangang ibalik din sa motibasyon, no? Kumbaga parang you're not driving dito, parang nawawalan ka ng gana, no? Kasi nga naman, paano ka naman hindi ka mawawalan ng gana? Lahat ng pera mo dito. Parang you're not, ano, no? Kahit anong trabaho mo, walang naiiwan sa'yo. Kasi, dapat, dapat i-delegate mo rin, no? Especially those dealing with cancer, Libra, nakikita tayo dito. No? So, ang dapat mong gawin din, so, may nakikita kong dapat na magandang plano rito, no? Kumbaga sa iyong mga basa dito actually, no, dito yung nagpapakita ng isang panahon ng paglipat at paglilinaw. So, ang advice dito sa'yo parang gamitin yung King of Swords, no? 'Yan yung upang lutasin mo yung mga issue sa pag-ibig din. At sa financial mo, ang Ten of Cups, no, yun yung sabihin natin pagkatapos gamitin ng yung King of Cups energy, ayan yung awat emotional na control ng iyong karera, no? Kumbaga, gumawa ka ng desisyon, especially sa pag-ibig, at gumawa ka ng logical na plano para sa iyong pananalapi naman, no? Pagkatapos itulak mo yung sarili mo na sundin ito, no? So, ayan. So, magbibigay tayo ng guidance, no? Kay Romance Angel, anong guidance po para kay Aries? Ano pong guidance para relationship harmony? Ayan, mukhang talagang ano, no, medyo nakapokus ka sa pag-ibig mo. So, sabi ng Archangel Raguel, we angels are opening our heart to everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Hindi lang relationship ito sa pag-ibig at sa inyong love life, but also sa iyong trabaho at sa iyong pinansyal. Kumbaga, ah, pati yung mga taong involved, inaayos ni Archangel Raguel para magkaroon ng harmony ang buhay mo, no? Aris, especially sa iyong relationship na hindi ka makapag-decide dito, no? Pero um, binubuksan ni Archangel Raguel na maging expand mo pa yung pag-uunawa mo when it comes to your emotional, no? Ayan. So, tingnan naman natin din, kuha pa tayo ng guidance para po kay Aris. Okay, Aris, engagement. May nakikita tayong kasal. Ayun, nako, merong magpapakasal sa'yo. Hindi, sino ba to? Since hindi ka pa makapag-decide ngayon, or it's either na yung babalik sa'yo, pakakasalan ka, or maybe itong bago mo, pakakasalan ka. So, sige, request for extended reading dito sa'yo, no, Aris? Actually, ang love life mo is ascending daw to a higher level of commitment.
expect na magkakaroon ka ng person na meron kang engagement or wedding din, no? Hindi ka magiging single for the rest of your life because nga it's either nga pag-decide ka lang kung sino bang bibigyan mo ng ng pansin, ang dati o ang bago. No, this is about making some decisions fast. Naantay ka ng universe to no? So, pero hindi ka makapag-decide because especially sa yung pag-ibig, you got the two of swords dito. Sino kaya tong pinipili? Siguro ito rin ang hinahanap mo na sino kaya magpapakasal sa'yo. No? Yung bago ba o yung babalik? Ayan, the engagement. Ang galing. Ibig sabihin, hindi ka magiging, hindi ka, sabihin natin, hindi ka single for the rest of your life. Pero sa mga single naman, asahan mo na yung persons na mamimit mo, na darating sa'yo, is potential na siya na yung permanent mo. No? So, ayan. Sana nakakuha ka ng lessons dito, no? So, if you wanted to have some extended reading, just message me. Pwede natin i-continue to, no? Total, tapos na tayo sa December reading. So, kumbaga, this is just something na para sa iba, no? Ayan. So, thank you so much and God bless you, Aries. At sana nag-enjoy ka sa ating reading ngayon. Thank you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change?